Sa isang liblib na baryo sa Capiz, may isang lalaking kinakatakutan at iginagalang, hindi lamang ng mga tao, kundi pati na rin ng mga nilalang ng dilim. Siya si Densyo Kuluban, ang tinaguriang pinakamalakas na antingero sa buong lalawigan. Kilala siya hindi lamang dahil sa kanyang kakaibang lakas at tapang, kundi pati na rin sa kanyang mga agimat na pinaniniwalaang may kapangyarihang galing mismo sa mga diwata ng bundok. Si Kuluban ay nagmula sa isang linya ng mga albularyo at antingero. Ang kanyang pamilya ay tagapag-ingat ng mga sinaunang kaalaman ukol sa paggawa ng anting-anting at pagsugpo sa mga halimaw na nagtatangkang manggulo sa mundo ng tao. Bata pa lamang siya nang masaksihan ng karumal-dumal na pagpatay ng mga aswang sa kanyang mga magulang. Mula noon, isinumpa niyang lilipunin niya ang lahat ng nilalang ng dilim gamit ang kanyang likas na lakas at mga agimat na iniwan ng kanyang ama. Ang kanyang pinakamalakas na agimat ay tinatawag na bato ng kaluwalhatian, isang kristal na kumikislap sa dilim at kayang tuklasin ang presensya ng mga aswang. Kahit gaano pa sila kagaling magbalat kayo, mayroon din siyang sibat na gawa sa kahoy ng bakal, isang puno na sinasabing kinakatakutan ng lahat ng nilalang ng dilim. Sa kabila ng kanyang lakas, si Kuluban ay tahimik at mapagkumbaba. Mas pinipili niyang manirahan ng mag-isa sa gilid ng kagubatan, kung saan mas malapit siya sa kalikasan at sa mga espiritong gumagabay sa kanya. Ngunit sa tuwing nalalapit ang kabilugan ng buwan, laging may kumakatok sa kanyang pinto upang humingi ng tulong. Mga taong nawalan ng mahal sa buhay, mga baryo na inaabuso ng mga aswang at mga batang ulila dahil sa kagagawan ng dilim. Ngunit ngayong gabi, isang kakaibang hamon ang darating kay Kuluban, isang lihim ang mabubunyag na magpapayanig sa buong Capiz. Isang angkan ng mga aswang na mas malakas, mas mabilis at mas mapanganib kaysa sa anumang nilalang na kanyang nakaharap noon. Ang mga ito ay naghahanap ng isang makapangyarihang agimat na matagal nang itinatago ni Kuluban. Ang kanyang misyon, protektahan ang baryo laban sa mga halimaw at tiyaking hindi kailanman makukuha ng mga ito ang kanyang agimat. Ngunit sapat ba ang kanyang lakas at tapang upang harapin ang pinakamalaking laban sa kanyang buhay? Sa isang malamig at tahimik na gabi sa baryo, naputol ang katahimikan nang marinig ang nakakakilabot na alulong ng isang halimaw. Ang mga alulong na ito ay nagmula sa kagubatan sa silangan ng baryo, isang lugar na kilala bilang pugad ng mga aswang. Habang nagmimerienda ng kaping barako at suman si Kuluban sa kanyang kubo, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang enerhiya. Napansin niyang kumikislap ang kanyang bato ng kaluwalhatian. Isang babala ito na may malapit ng panganib. Tila hindi maganda ang dala ng hangin ngayong gabi, pulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang sibat. Hindi pa man lumilipas ang ilang minuto, isang binatang duguan ang biglang sumulpot sa kanyang bakuran. "Manong Kuluban, tulungan niyo kami. Sinugod ng mga aswang ang baryo namin," sigaw ng binata habang nanginginig sa takot. Tumayo si Kuluban at agad na kinuha ang kanyang balabal na pinaniniwala ang may proteksyon laban sa mga sumpa. "Ipakita mo sa akin ang daan," sagot niya habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Pagdating nila sa baryo, tumambad kay Kuluban ang malagim na tagpo, mga nasirang bahay
mga bangkay na wala ng laman ng loob, at mga taong humihiyaw sa takot habang nagtatago sa mga sulok. "Mga walang kaluluwa, paparusahan ko kayo," bulong ni Kuluban habang hinahawakan ang kanyang agimat. Sinimulan niyang hanapin ang pinuno ng mga aswang, ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang matutuklasan. Ang lider ng angkan ay isang nilalang na may kakayahang mag-anyong tao, isang nakakatandang lalaki na may karisma at impluwensya sa baryo. At dito nagsimula ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Sa gitna ng kaguluhan sa baryo, nagkakagulo ang mga tao habang ang huni ng mga kuliglig at ang alulong ng mga aswang ay nag-iiskwerdahan sa dilim ng gabi. Ang kaibuturan ng baryo ay tila nagiging larangan ng digmaan. Mga halimaw na may matatalim na kukulaban sa mga taong armado ng kung anumang sandata ang kanilang mahagilap. Si Kuluban, kasama ang dugo ang binatang nagdala ng balita, ay mabilis na pumasok sa baryo. Tumambad sa kanyang isang eksena na matinding lagim, mga nasunog na kubo, mga katawan na winasak ng matutulis na kuko, at ang mga halimaw na nagpapakain sa kanilang mga biktima. Hawak ang kanyang sibat na gawa sa bangkal. Si Kuluban ay tumigil sa gitna ng kalsada. Pinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang enerhiya ng paligid. Ang kanyang bato ng kaluwalhatian ay biglang nagliwanag, sinyalis na malapit ang pinakamalakas na nilalang ng dilim. "Nararamdaman ko kayo. Huwag kayong magtago," bulong niya. Mula sa lilim ng mga punong niyog ay unti-unting lumitaw ang isang itim na nilalang na may malapanter na anyo, ngunit may mukha ng tao. Ang mga mata nito'y kumikislap sa dilim at ang mga pangil ay tila punong-puno ng dugo. "Ha ha 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 ha. Ikaw ang tinatawag nilang pinakamalakas na antingero. Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mo." Mabilis itong sumugod kay Kuluban, ngunit bago pa man ito makalapit ay inihagis ni Kuluban ang kanyang sibat. Tumusok ito sa balikat ng halimaw, dahilan upang ito'y mapatigil at mapahiyaw sa sakit. "Hindi ako nagpapakilala ng walang patunay ng lakas," malamig na sagot ni Kuluban. Ngunit sa kabila ng sugat nito, ang halimaw ay biglang tumawa. Hinugot nito ang sibat mula sa balikat at hinampas sa lupa. "Akala mo'y kaya mo akong patayin ng basta-basta." Dahil dito, binunot ni Kuluban ang isa pa niyang agimat, isang maliit na bote na may lamang pulang likido. Binuksan niya ito at ibinuhas sa kanyang palad. Agad niyang ginuhit ang isang mahiwagang simbolo sa lupa gamit ang dugo mula sa bote. "Hindi mo alam kung sino ang binangga mo," sabi niya. Biglang nagningning ang lupa kung saan niya ginuhit ang simbolo. Sa isang iglap, isang malaking alon ng liwanag ang sumiklab at ang halimaw ay napasigaw habang nasunog ang kalahati ng katawan nito. Habang nagaganap ang laban, sa pinakaloob ng kagubatan ay may isang figura na nakamasid. Ito ang supremo ng angkan ng mga aswang, si Bartolome. Isang dating albularyo na itinakwil ng kanyang pamilya dahil sa paggamit ng itim na mahika. Ngayon, siya ang pinakamalakas na aswang sa buong Capiz. At ang tanging layunin niya ay ang makuha ang agimat ni Kuluban. "Narito na ang oras. Ang agimat ng Kuluban ay atin na ngayong gabi," wika ni Bartolome sa kanyang mga kasamahan. Kasabay ang pagbagsak ng itim na halimaw, dumagsa ang higit na maraming aswang mula sa iba't ibang direksyon. May mga pakpak na lumilipad sa ere, mga nilalang na parang aso na nagbabago ng anyo, at mga anino na gumagapang sa lupa. "Masyadong marami sila,"
Bulong ni Kuluban sa sarili habang hinihigpitan ng hawak sa kanyang sibat. Ngunit hindi ako susuko. Mabilis ang inilabas ang kanyang bertod. Isang kwintas na may nakaukit na dasal. Itinaas na ito sa ere at nagsimulang magdasal ng malakas. Sa ngalan ng liwanag, pawiin ang dilim, sigaw niya. Ang kwintas ay biglang nagningning at isang malakas na enerhiya ang sumabog mula dito. Ang mga aswang na malapit sa kanya ay nasunog sa liwanag, ngunit marami pa rin ang natira. Hindi ito matatapos dito. Kailangan kong hanapin ang kanilang pinuno, sabi ni Kuluban. Habang patuloy siyang lumalaban, napansin niyang tila may direksyon ng mga halimaw, parang sinusubukan nilang dalhin siya sa isang partikular na lugar. At sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw si Bartolome, nakatayo sa ibabaw ng isang malaking bato. Magandang gabi, Kuluban. Matagal na kitang hinihintay, sabi ni Bartolome habang nakangiti. Nagliyab ang mga mata ni Kuluban sa galit. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi pa ito ang katapusan, ngunit simulan na natin ang digmaan, sagot ni Bartolome. Sa gitna ng kagubatan, ang malamlam na liwanag ng buwan ay bumagsak sa mukha ni Bartolome. Ang supremo ng mga aswang, ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng pulang liwanag na tila isang apoy na walang hanggang nagbabaga. Sa kabila ng nakakakilabot na presensya ng supremo, si Kuluban ay nananatiling kalmado, hawak ang kanyang sibat at agimat na nakabitin sa liig. Matagal na kitang pinapanood, Kuluban. Ang iyong lakas, ang iyong agimat, iyan ang matagal nang hinahangad ng aming angkan, wika ni Bartolome habang unti-unting bumabala mula sa malaking bato. Kung iniisip mo makukuha mo ito, nagkakamali ka. Ang agimat na ito ay hindi mo mapapasakamay kahit patawagin mo ang lahat ng nilalang ng dilim, sagot ni Kuluban habang matalim ang tingin. Ngunit umiti lamang si Bartolome. Hindi mo ba alam, Kuluban? Ang agimat na hawak mo ay may kasaysayan na hindi mo lubos na nauunawaan. Ito ay hindi basta-basta isang sandata. Ito ay ang susi sa pagdomina ng liwanag o dilim. Sa isang iglap, itinaas ni Bartolome ang kanyang kamay at mula rito ay lumabas ang itim na usok na mabilis na bumalot sa buong paligid. Ang usok ay nagdala ng nakakapasong init at kakaibang bigat na tila sumasakal kay Kuluban. Ang enerhiya ng dilim, isang kapangyarihang hindi kayang talunin ng ordinaryong antingero, wika ni Bartolome. Ngunit hindi ordinaryo si Kuluban. Hinawakan niya ang kanyang bato ng kaluwalhatian at itinampi ito sa kanyang noo. Agad itong kumislap, naglalabas ng bughaw na liwanag na humawis sa itim na usok. Subukan mo kung sakali ng dilim, ngunit ang liwanag ay laging mananaig, sigaw niya. Mabilis na sinugod ni Kuluban si Bartolome. Gamit ang kanyang sibat, sa bawat hampas ng kanyang sandata, lumilikha ito ng mga alon ng enerhiya na nagtataboy sa mga halimaw na nasa paligid. Subalit si Bartolome ay mabilis na umiwas at gumanti ng mga atake gamit ang kanyang mahahabang kuko na mistulang itak. Ang sagupaan nila ay tila isang pagsabog ng liwanag at dilim, naglalaban sa gitna ng kagubatan. Habang sila'y naglalaban, unti-unting napansin ni Kuluban ang isang kakaibang marka sa dibdib ni Bartolome. Ito'y kahalintulad ng simbolo sa kanyang sariling agimat. Anong koneksyon mo sa agimat na ito? Tanong ni Kuluban habang iniiwasan ng isang matalim na atake. Ngumiti si Bartolome at sa wakas ay sinabi ang katotohanan. Ang agimat na hawak mo, Kuluban, ay hindi iyo,
Ito ay orihinal na pagmamay-ari ng aking angkan. Ang mga tapagmana ng itim na mahika. Ninakaw ito ng iyong ama mula sa amin, kaya siya'y aming pinaslang. Napalunok si Kuluban. Ang kanyang mga alaala noong bata pa siya ay muling bumalik. Ang gabing sinalakay ng mga aswang ang kanilang tahanan, ang pagpatay sa kanyang mga magulang at ang agimat na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Sinungaling! Ang agimat na ito ay pinasa sa akin upang protektahan ng mga tao mula sa inyong kasamaan. Sigaw ni Kuluban. Hindi mo ba naisip kung bakit ito napakalakas? Sapagkat ito'y pinakakain ng dugo ng mga inosente. Ikaw, Kuluban, ay aming kasangkapan lamang upang pagandahin ang kapangyarihan nito. Sa huli, ito'y babalik sa akin. Sagot ni Bartolome. Sa gitna ng pag-aalinlangan, nagbanta si Bartolome ng huling atake. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay at mula sa lupa ay lumitaw ang maraming halimaw, mga nilalang na nagmula sa iba't ibang anyo ng kadiliman. Ngayon, ipakita mo sa akin ang tunay na lakas mo, Kuluban, sigaw ni Bartolome. Habang pinapalibutan siya ng mga halimaw, pinikit ni Kuluban ang kanyang mga mata at inaalaala ang mga dasal na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Hinawakan niya ang agimat at sinimulan ng panalangin. Sa ngalan ng liwanag at mga espiritong bantay, bigyan niyo ako ng lakas upang itaboy ang dilim. Biglang nagningning ang kanyang agimat at mula rito'y lumabas ang isang makapangyarihang enerhiya, naglaho sa mga halimaw na nakapalibot sa kanya. Si Bartolome ay napaatras, ngunit hindi siya bumitiw sa laban. Malakas ka, Kuluban, ngunit ang tanong, hanggang kailan mo kakayanin? Wika ni Bartolome. Nagpatuloy ang sagupaan. Sa gitna ng kagubatan, ang lupa ay nanginginig at ang hangin ay puno ng hiyaw ng mga nilalang ng dilim. Si Kuluban, hawak ang kanyang agimat, ay tila naging ilaw sa gitna ng kadiliman, habang ang kanyang kalaban na si Bartolome, ang supremo ng mga aswang, ay naging mas mapanganib kaysa kailanman. Ang iyong agimat ay mas may kapangyarihan kaysa sa inaakala mo, Kuluban. Ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi para sa iyo. Isa kang tagapag-ingat, ngunit hindi ikaw ang tunay na tagapagmana. Wika ni Bartolome habang palapit. Habang tumitindi ang laban, biglang naramdaman ni Kuluban ang bigat ng mga sinabi ni Bartolome. Nangihina na siya, ngunit sa kabila ng pagod, pinilit niyang kumalma. Hawak ang agimat, pinikit niya ang kanyang mga mata at nanalangin sa mga espiritong bantay. Kung tunay na ako ang pinili ng agimat na ito, gabayan niyo ako. Tulungan niyo akong tapusin ang laban na ito. Sa kanyang pananalangin, isang boses ang narinig niya mula sa kalaliman ng kanyang isipan. Kuluban, ikaw ang huling pag-asa ng liwanag. Ang agimat na hawak mo ay may mas malalim na lihim. Ito ay nag-uugnay sa parehong liwanag at dilim. Ngunit upang magamit ito ng buo, kailangan mong tanggapin ang iyong nakaraan at ang iyong takot. Biglang sumiklab ang isang alaalang matagal nang nakatago sa kanyang isipan. Ang gabing sinalakay ng mga aswang, ang kanilang tahanan ay bumalik sa kanyang alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya ang mukha ng lider ng mga halimaw na sumalakay ay si Bartolome. Ikaw ang pumatay sa aking mga magulang, sigaw ng Kuluban na puno ng galit. Tumawa si Bartolome. Oo, ako. Ngunit hindi mo alam ang buong kwento. Kuluban, ang iyong ama ay dating tagapaglingkod ng dilim. Nang subukan niyang iwanan kami at agawin ng agimat, pinatay ko siya bilang babala sa iba. Nag-init ang dugo ni Kuluban.
Ngunit biglang naalala niya ang sinabi ng espiritu. Kailangan niyang kontrolin ang kanyang galit upang magamit ang buong kapangyarihan ng agimat. Habang bumabagsak ang dilim sa paligid, itinayo ni Kuluban ang kanyang sarili at muling hinawakan ang agimat. Sa pagkakataong ito, imbis na magdasal lamang, isinama niya ang kanyang sariling lakas at determinasyon. Ang agimat na ito ay hindi para sa dilim. Ito ay para sa mga taong nangangailangan ng proteksyon, sigaw niya. Ang agimat ay biglang kumislap ng bughaw at dilaw na liwanag. Naglalabas ng alon ng enerhiya na tumatama sa mga halimaw sa paligid. Ang ilan sa kanila ay natupok, ngunit si Bartolome ay nananatili, nakangiti habang pinagmamasdan si Kuluban. Ngayon ko lang nakikita ang tunay mong potensyal, Kuluban. Ngunit tandaan mo, hindi sapat ang lakas upang manalo. Kailangan mo ng puso at isip na malaya sa takot, sabi ni Bartolome. Itinaas ni Bartolome ang kanyang mga kamay at biglang lumitaw ang isang napakalaking nilalang mula sa lupa. Isang higanting halimaw na gawa sa anino at usok na tila pinagsamang puot ng lahat ng kanyang mga biktima. Tingnan natin kung kaya mong talunin ang halimaw na ito, sigaw ni Bartolome. Si Kuluban, bagamat pagod at sugatan, ay hindi nagpatinag. Sa halip, hinugot niya ang kanyang sibat at tinadtad ang hangin ng mga dasal. Ang kanyang agimat ay patuloy na kumikinang habang inuukit niya sa lupa ang mga simbolo ng proteksyon at kapangyarihan. Habang lumalapit ang halimaw, ang liwanag ng agimat ay naging mas maliwanag hanggang sa ito'y naging isang tila araw na nagtataboy sa kadiliman. Sa huli, si Kuluban ay tumalon sa ere, hawak ang sibat at tinapos ang halimaw sa isang malakas na hampas na sinamahan ng kapangyarihan ng agimat. Ang lupa ay yumanig at si Bartolome ay napaatras na puno ng takot sa unang pagkakataon. Imposible, wika ni Bartolome habang nakatingin sa papalapit na si Kuluban. Ngunit hindi sumagot si Kuluban. Sa halip, iniangat niya ang agimat at muling nanalangin. Sa ngalan ng liwanag, tapusin na natin ang dilim na ito. Ang agimat ay naglabas ng isang huling bugso ng liwanag na tumama kay Bartolome. Ang katawan ng Supremo ay unti-unting nalusaw hanggang sa nawala ng natirang kundi abo. Matapos matalo si Bartolome, isang napakabinging katahimikan ang bumalot sa kagubatan. Ang buwan ay muling nagliwanag, waring nagdiriwang sa tagumpay ni Kuluban laban sa dilim. Ngunit sa kabila ng tagumpay, ramdam niya ang bigat sa kanyang puso. Hindi niya maalis sa isipan ang mga sinabi ni Bartolome na ang agimat ay nagmula sa dilim at ang kanyang ama ay dating bahagi ng kanilang mundo. Habang papalayo sa lugar ng laban, biglang naramdaman ni Kuluban ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa agimat. Mainit ito sa kanyang dibdib, tila mas nais iparating. Tumigil siya at tumingin sa paligid, ngunit walang ibang tao. Kung may espiritong gabay na nagmamasid sa akin, magpakita kayo, wika niya, puno ng kaba. Biglang lumitaw ang isang aninong hugis tao mula sa liwanag ng buwan. Ito ay isang matandang lalaki, nakasuot ng mahaba at puting damit. Ang kanyang anyo ay pamilyar kay Kuluban. Ito ang imahe ng kanyang yumaong ama. Anak, matagal na kitang pinapanood. Ang laban mo kay Bartolome ay isang yugto lamang ng mas malaking digmaan, wika ng anino. Hindi ko maintindihan, ama. Bakit sinabi ni Bartolome na nagmula sa dilim ang agimat? Ano ang koneksyon mo sa kanila? Sagot ni Kuluban. Naglakad ang anino papalapit sa kanya at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Totoo ang sinabi niya. Ako ay dating bahagi ng mundo ng dilim. Isa akong mangdirigma ng mga aswang.
Ngunit nang matuklasan ko ang tunay na plano ng kanilang supremo, ang lubusang pagkawasak ng mundo ng tao, tinalikuran ko ang dilim, ninakaw ko ang agimat, ang pinakapuso ng kanilang kapangyarihan upang ito'y magamit para sa kabutihan. Napayuko si Kuluban. Kung ganoon, ang agimat na ito ay hindi akin. Isa lamang akong tagapag-ingat. Hindi. Ikaw ang pinili ng agimat. Ang dugo ng liwanag at dilim ay dumadaloy sa inyong mga ugat. Ikaw ang magsasara ng ugnayan ng dalawang mundo. Ngunit kailanganin mong harapin ang pinakamalaking pagsubok, ang tukso ng kapangyarihan. Sagot ng kanyang ama. Habang nagpapahinga si Kuluban sa gubat, narinig niya ang sigaw mula sa malayo. Tumakbo siya pabalik sa baryo at natagpuan ang mga tao na nagkakagulo. May mga halimaw na umatake. Sinunog nila ang mga bahay sa kabilang dako ng baryo. Sigaw ng isa sa mga residente. Agad na tumakbo si Kuluban patungo sa lugar ng kaguluhan. Doon niya nakita ang mga labi ng mga bahay na nilamon ng apoy. Ang ilan sa mga residente ay sugatan habang ang iba ay nawawala. Angkan ni Bartolome. Hindi pa sila tapos. Bulong ni Kuluban sa sarili. Muling hinawakan ni Kuluban ang agimat at nanalangin. Mga espiritu ng liwanag, bigyan niyo ako ng lakas upang protektahan ang mga inosente. Sa gitna ng usok, lumitaw ang isang malaking nilalang na may pakpak ng paniki at mga matang nagbabaga. Ito si Lakam, ang bagong pinuno ng mga aswang at kanang kamay ni Bartolome. Ikaw ang pumatay sa aming supremo. Ngayon, pagbabayaran mo ang ginawa mo. Uwi ka ni Lakam. Walang takot na sumugod si Kuluban gamit ang kanyang sibat. Ngunit si Lakam ay mabilis at malakas, kaya't hindi naging madali ang laban. Sa bawat tampas ng sibat ni Kuluban, umiiwas si Lakam at gumaganti ng matatalim na atake gamit ang kanyang mga kuko. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, naramdaman ni Kuluban ang kakaibang enerhiyang nagmumula sa agimat. Ang mga salitang binitawan ng kanyang ama ay muling umalingaw sa kanyang isipan. Ang tukso ng kapangyarihan. Sa gitna ng laban, nagpakita ang espiritu ng kanyang ama. Kuluban, gagamitin mo ba ang buong lakas ng agimat? Ngunit mag-ingat sapagkat ito'y maaaring magdulot ng iyong pagkabagsak. Kung hindi ko gagamitin, maraming buhay ang mapapahamak. Sagot ni Kuluban. Ngunit kung gagamitin mo ito nang hindi mo naiintindihan ang kabuuan nito, baka ikaw ang maging kasangkapan ng dilim. Babala ng kanyang ama. Habang nag-aalangan, dumating si Lakam at sinunggaban si Kuluban na nagtapon sa kanya sa lupa. Wala kang panalo sa akin, Kuluban, sigaw ni Lakam. Napapikit si Kuluban at marahang binitawan ng dasal. Kung tunay na ako ang pinili ng agimat, gabayan niyo ako sa tamang landas. Biglang nang liwanag ang agimat, ngunit hindi tulad ng dati. Ang liwanag nito ay may halong bughaw at itim, isang indikasyon na nagpapasanib ng liwanag at dilim. Tumayo si Kuluban, puno ng lakas, at sa isang mabilis na galaw ay tinapos na si Lakam gamit ang sibat na pinatibay ng enerhiya mula sa agimat. Ang katawan ni Lakam ay bumagsak at ang kanyang mga alagad ay nagkanya-kanyang takas. Ngunit si Kuluban ay nanatiling nakatayo, hawak ang agimat na ngayon ay tila mas mabigat kaysa dati. Matapos ang laban kay Lakam, nadumbalik ang katahimikan sa baryo, ngunit hindi ito nagtagal. Ang mga tao, bagamat nagpapasalamat kay Kuluban, ay nagsimulang magtanong tungkol sa kakaibang liwanag na nagmula sa kanyang agimat. Kuluban, ang agimat mo ay tila masyadong makapangyarihan. Hindi kaya't ito'y nagdadala rin ng mga panganib? Wika ng isang matandang babae.
Hindi nakasagot si Kuluban. Alam niyang mayroong hindi pangkaraniwang pangyayari sa agimat. Ang liwanag nito ay hindi lamang tanda ng proteksyon, kundi tila may halong dilim na nagbabanta. Habang naglalakad si Kuluban sa gubat upang magmuni-muni, narinig niya ang isang malamig na tinig na tumatawag sa kanya. Kuluban. Napento siya at tumingin sa paligid. Ang mga puno ay tila nagbubulong-bulungan at ang hangin ay biglang lumamig. Mula sa dilim ay lumitaw ang 3 anyong espiritu, mga aninong hugis tao ngunit walang muka. Ika'y nagkamali sa paggamit ng agimat. Ang lakas nito ay hindi para sa mga tao, sabi ng isa sa kanila. Sinalubong sila ni Kuluban ng buong tapang. Kung mali ang paggamit ko, bakit ito binigay sa akin? Ako ang tagapagmana at gagamitin ko ito para protektahan ng mga inosente. Totoo. Ngunit ang kapangyarihan na agimat ay hindi basta-basta. Bawat paggamit nito ay may kabayarang hindi mo man naiintindihan. Kung hindi ka mag-iingat, maaari kang lamunin ang sarili mong lakas. Matapos ang engkwentro sa mga espiritu, bumalik si Kuluban sa baryo, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Kinausap niya si Aling Sinda, isang albularyong kilala sa lugar na may malawak na kaalaman tungkol sa mga agimat at kapangyarihan. Aling Sinda, ano po ba talagang agimat na ito? Sabi nila, nagmula ito sa dilim. Tinitigan siya ng matanda at may halong takot ang kanyang muka. Ang agimat na hawak mo ay ang bato ng pagitan, isang sinaunang bato na nag-uugnay sa liwanag at dilim. Napakalakas nito, ngunit bawat paggamit nito ay maaaring magdulot ng kapahamakan kung hindi mo alam ang tamang dasal o layunin. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Kuluban. Kailangan mong hanapin ang bundok ng Guhi. Doon matatagpuan ang pinagmulan ng agimat. Ngunit mag-ingat sapagkat ang daang iyon ay puno ng mga nilalang na susubok sa iyong kakayahan at katatagan. Sagot ni Aling Sinda. Kinaumagahan, handa na si Kuluban para sa kanyang panibagong misyon. Sa kabila ng takot ng mga tao para sa kanyang kaligtasan, alam niyang kailangang matuklasan ang buong katotohanan ng agimat. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang iba't ibang nilalang ng dilim, mga tikbalang, kapre, at tigmamanukan na tila naghihintay lamang sa kanyang pagdating. Sa bawat laban, nararamdaman niya ang agimat na unti-unting nagbabago. Habang sinusubok ang kanyang lakas, nariyan din ang tukso, isang mahiwagang babae, si Mayari, ang lumitaw mula sa kawalan. Siya ay may kagandahang nakakabighani, ngunit ang kanyang presensya ay tila puno ng lihim. Ika'y malakas, Kuluban, ngunit bakit ka naghihirap sa isang laban na hindi mo mauunawaan? Iwan mo na ang agimat na yan at samahan mo ako. Bibigyan kita ng kapayapaan, wika ni Mayari habang nilalapitan siya. Hindi niya maalis ang tingin kay Mayari. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pagod sa kanyang katawan at sa isip, nais niyang magpahinga. Ngunit naalala niya ang mga biktima ng mga aswang at ang kanyang responsibilidad bilang tagapagmana ng agimat. Ang kapayapaan ay hindi nakakamit sa pag-iwas sa laban. Kung tunay kang tagapag-alay ng liwanag, ipakita mo ang iyong tunay na anyo, sagot ni Kuluban. Sa kanyang pagsagot, biglang nagbagong anyo ni Mayari. Siya pala'y isang halimaw, isang engkantada ng dilim na sumusubok sa kanyang katatagan. Pagkatapos ng tagpong iyon, mas lalong tumatag si Kuluban. Alam niyang marami pang pagsubok sa kanyang pananampalataya at determinasyon. Sa dulo ng kanyang daan, nakita niya ang bundok ng Guhi, mataas at puno ng ulap. Ang kanyang misyon ay malinaw,
tuklasin ang tunay na layunin ng agimat at gamitin ito para sa kabutihan. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matandang lalaki ang humarang sa kanya. "Kuloban, bago ka makapasok sa bundok, kailangan mong harapin ang iyong pinakamalaking takot." Sa paanan ng bundok, ng guhit, nakatayo si Kuloban sa harap ng matandang lalaki na tila puno ng misteryo. Ang kanyang mata ay parang bintana sa isang malalim na nakaraan at ang kanyang tinig ay puno ng otoridad. "Ikaw ba ang bantay ng bundok?" tanong ni Kuloban. "Oo, ako si Amaro, ang tagapagbantay ng daan patungo sa bundok ng guhit. Bago ka makapasok, kailangan mong harapin ang iyong pinakamalalim na takot at tunay na pagkatao," sagot ng matanda. "Haharapin ko ang anumang pagsubok," sagot ni Kuloban, puno ng determinasyon. Biglang naglaho si Amaro at ang paligid ay napalibutan ng makakapal na ulap. Ang hangin ay tila bumigat. Sa bawat takbang ni Kuloban, nararamdaman niya ang bumibigat na enerhiya. Sa gitna ng ulap, nagsimulang lumitaw ang mga pamilyar na muka, mga biktima ng mga aswang na hindi niya nailigtas. "Kuloban, bakit mo kami pinabayaan? Hindi ba't tagapagligtas ka ng baryo?" wika ng isa. Isa-isang lumapit ang mga muka, mga matang puno ng galit at paghihinagpis. Si Kuloban ay napaatras, nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang ipaliwanag. "Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Hindi ko kayang iligtas ang lahat." Ngunit hindi nila siya pinakinggan. Ang kanilang mga boses ay naging mas malakas at ang bigat ng kanilang paninisi ay tila nagpapahina sa kanyang kalooban. Habang nasa gitna ng kawalang pag-asa, narinig ni Kuloban ang tinig ng kanyang ama mula sa loob ng agimat. "Huwag ka magpapadala sa takot, anak. Hindi ka kailanman magiging perpekto. Ngunit ang iyong hangarin na protektahan ng iba ang magpapalakas sa iyo." Sa pagdinig nito, muling nabalot ng liwanag ang agimat at ang mga mukha ng mga biktima ay unti-unting naglaho. Isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid at nakita ni Kuloban ang isang daan patungo sa bundok. Pagdating sa tuktok ng bundok, natagpuan niyang isang altar na yari sa bato. Sa ibabaw nito ay may isang kristal na kumikinang ng bughaw at ginto. Sa paligid ng altar ay may mga nakaukit na nagsasalaysay ng kwento ng agimat kung paano ito nilikha mula sa pinaghalong enerhiya ng liwanag at dilim upang mapanatili ang balanse sa mundo. Lumapit si Kuloban sa altar, ngunit bago niya mahawakan ang kristal, biglang lumitaw si Amaro. "Ang agimat na hawak mo ay bahagi ng kristal na ito. Ngunit upang magamit ang tunay na lakas nito, kailangan mong malaman ang kahulugan ng balanse," paliwanag ni Amaro. Sa isang iglap, lumitaw ang dalawang anino. Isa ay liwanag, ang isa ay dilim. Kung nais mong gamitin ang kapangyarihan ng agimat ng buo, kailangan mong tanggapin ang parehong liwanag at dilim na nasa loob mo, sabi ng anino ng liwanag. Ngunit mag-ingat, ang pagtanggap sa dilim ay maaaring magdulot ng pagkawasa kung hindi mo ito mapanghahawakan, dagdag ng anino ng dilim. Sa loob ni Kuloban ay nagkaroon ng matinding pagtatalo. Ang kanyang puso ay puno ng hangaring protektahan ng baryo, ngunit ang takot na baka lamunin siya ng kapangyarihan ng dilim ay nananatili. Sa huli, humingi siya ng malalim at binitawan ang mga salitang ito. "Ang tunay na lakas ay hindi ang pagiging puro, kundi ang pagkilala at pagtanggap sa kabuuan ng sarili, liwanag man o dilim." Biglang pumasok ang kristal sa agimat ni Kuloban at ang bato ay naging mas maliwanag at mas mabigat.
Sa kanyang dibdib, naramdaman niyang bagong enerhiyang dumadaloy. Ngunit ito'y kalmado at kontrolado. "Ikaw na ang bagong tagapagtanggol ng balanse," sabi ni Amaro bago tuluyang maglaho. "Ngunit tandaan mo, Kuluban, ang bawat desisyon mo ay may epekto sa balanse ng mundo. Huwag kang magpadala sa tukso ng kapangyarihan." Bumalik si Kuluban sa baryo, dala ang bagong lakas, ngunit puno ng pananabik at kaba. Hindi pa siya nakakapagpahinga nang dumating ang isang sugatang taga-baryo. "May mensahe ang supremo ng mga aswang. Hindi pa sila tapos. Babalikan nila ang baryo. At ikaw," sabi nito habang hinahabol ang hininga. Tumayo si Kuluban. Hawak ang kanyang sibat at ang kanyang agimat. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, mas handa na siya kaysa dati. Matapos tanggapin ang balanse ng liwanag at dilim sa kanyang agimat, naramdaman ni Kuluban ang bago at mas malakas na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Subalit hindi pa natatapos ang kanyang misyon. Nagtipon ang mga taga-baryo sa gitna ng plaza upang iparating ang kanilang takot sa banta ng mga aswang. Ang mukha ng bawat isa ay puno ng pangamba at ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Kuluban. Ang kanilang pag-asa. "Lalaban tayo. Hindi tayo susuko sa takot. Maganda kayo at iipunin ang lahat ng posibleng proteksyon. Asin, bawang, walis tingting at kandila. Ngunit tandaan, ang pinakamalaking sandata natin ay ang ating pananalig at pagkakaisa," sabi ni Kuluban. Magsisimula na ang gabi nang marinig nilang nakakakilabot na huni ng mga paniki at malalaking pakpak na umiikot sa himpapawid. Ang hangin ay biglang lumamig at nagkaroon ng kakaibang presensya sa paligid. "Babantayan ko ang bawat sulok," sabi ni Kuluban habang iniaayos ang kanyang sibat at inilalabas ang liwanag ng agimat. Sa kanyang mata, nakikita niyang nagkukubling nilalang sa dilim, mga aswang na handang umatake sa anumang oras. Biglang bumagsak mula sa itaas ang isang malaking manananggal. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot sa kapangyarihang dala ng agimat ni Kuluban. "Ikaw, Kuluban, ang nagwasak sa aming plano. Ngayon babayaran mo ito." Sa isang iglap, sumugod ang mga aswang mula sa iba't ibang direksyon. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang matinding lakas. Ngunit sa Kuluban, gamit ang bago niyang kapangyarihan, ay nanatiling matatag. Ang unang aswang na sumugod ay mabilis na pinatumba ni Kuluban gamit ang kanyang sibat na pinapalakas ng agimat. Ang sibat ay nagliwanag at sa bawat pag-ulos nito, ang aswang ay nagiging abo. Subalit hindi lamang isa ang kalaban. Ang mga aswang ay nagtipon, pinapalibutan si Kuluban mula sa lahat ng anggulo. Isa sa kanila na tila mas malaki at mas malakas kaysa sa iba ang lumapit. Siya si Dakila, ang pinakamatandang mandirigma ng Supremo. "Ang balanse ay walang halaga sa mga tulad namin," sabi ni Dakila habang sumugod. Pinagmasdan ni Kuluban ang kanyang mga galaw at inisip ang tamang paraan upang talunin ang halimaw. Sa isang mabilis na pag-iwas, tinamaan niya si Dakila sa tagiliran gamit ang kanyang sibat. Ngunit hindi ito sapat upang patumbahin ang higante. Habang tumatagal ang laban, naramdaman ni Kuluban ang mas malakas na koneksyon sa kanyang agimat. Ang liwanag at dilim ay tila nagsasama, nagbibigay sa kanya ng mas matalas na refleksyon at mas malakas na lakas. "Kung tunay mong naiintindihan ang balanse, patunayan mo," wika ni Dakila. Sa halip na sugurin si Dakila, ginamit ni Kuluban ang agimat upang maglabas ng enerhiyang lumukob sa buong plaza. Ang enerhiyang iyon ay hindi lamang para labanan ng mga aswang, kundi para protektahan ng mga inosente.
Napatigil si Dakila. Karamdam ang kakaibang lakas na pumipigil sa kanyang galaw. Ito ay lakas hindi ko pa nararanasan, aniya, bago tuluyang bumagsak. Sa gitna ng laban, isang matindi at nakakakilabot na presensya ang lumitaw. Sa dulo ng plaza, mula sa makapal na anino, lumitaw ang supremo ng mga aswang. Ang kanyang anyo ay tulad ng isang tao, ngunit ang kanyang aura ay puno ng kasamaan. Kuloban, napatunayan mong ikaw ay karapat-dapat, ngunit hindi mo ko matatalo ng ganon kadali. Wika ng Supremo. Ang Supremo ay hindi lamang gumagamit ng lakas ng aswang, kundi pati na rin ng mga sumpa at engkanto. Sa kanyang isang galaw, napilayan ang mga taga-baryo na nakapalibot. "Huwag kayong sumuko," sigaw ni Kuloban habang sinasagip ang mga sugatan. Ang laban sa pagitan ni Kuloban at ng Supremo ay umabot hanggang sa umaga. Sa kabila ng pagod, nanatili si Kuloban na nakatayo. Hawak ang agimat na patuloy na nagliliwanag. Sa huli, ginamit ni Kuloban ang pinakamalaking kapangyarihan ng agimat. Isang liwanag na hindi lamang tumututok sa Supremo, kundi pati na rin sa buong baryo. Ang liwanag na iyon ay nag-alis ng sumpa ng dilim, nagdulot ng matinding pinsala sa mga aswang. Ang Supremo ay sugatan at halos mawalan ng lakas, ay nagsabi ng huling babala, "Hindi ito ang katapusan. Ang dilim ay laging magpabalik." Matapos ang matinding labanan, nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Si Kuloban, bagamat sugatan at pagod, ay itinanghal bilang bayani. Ang kanyang kwento ay naging alamat, isang kwento ng tapang, balanse at pananalig. Subalit alam ni Kuloban na ang kanyang misyon ay hindi pa natatapos. Ang balanse ng liwanag at dilim ay isang patuloy na laban na kailangang bantayan at ipaglaban. Matapos ang matinding tagumpay laban sa Supremo ng mga aswang, akala ni Kuloban ay magkakaroon na ng katahimikan sa kanilang baryo. Ngunit isang kakaibang panaginip ang bumagabag sa kanya kinagabihan. Sa kanyang panaginip, nagpakita si Amaro, ang matandang bantay ng bundok ng guhit. "Kuloban, ang laban mo hindi pa tapos. Ang agimat na hawak mo ay may taglay na lihim na hindi mo paganap na nauunawaan. Sa puso ng kagubatan, may nakatagong anino ng kasamaan na mas matindi kaysa sa Supremo. Kung hindi mo ito haharapin, tuluyan nitong sasakupin ang mundo." Kinabukasan, ipinaalam ni Kuloban sa mga taga-baryo ang kanyang panaginip. Bagamat puno ng takot ang iilan, sinuportahan nila ang kanyang desisyon na alamin ang tunay na lihim ng agimat. "Baka ito na ang wakas ng sumpa sa atin," sabi ni Alingsyon, ang matandang manghuhula ng baryo. "Ngunit mag-ingat ka, Kuloban. Ang gubat na iyon ay lugar ng mga engkanto at nilalang na hindi pa natin nakikita." Biglang paghahanda. Dinala ni Kuloban ang kanyang sibat, ang kanyang bagong lakas mula sa agimat at ilang anting-anting na iniabot ng mga taga-baryo. Sa kanyang likod ay ang liwanag ng agimat na nagbibigay sa kanya ng lakas at tapang. Sa pagpasok niya sa kagubatan, ramdam ni Kuloban ang bigat ng paligid. Ang mga puno ay tila buhay, ang kanilang mga ugat ay gumagalaw at ang hangin ay puno ng bulong ng mga di nakikitang nilalang. Sa bawat takbang, nararamdaman niya ang pakiramdam ng isang presensya na nagmamasid. Biglang lumitaw ang isang engkanto na nagtataglay ng mahiwagang anyo. Ang kanyang balat ay tila gawa sa ginto at ang kanyang mga mata ay kumislap tulad ng bituin. "Ikaw ba ang may hawak ng agimat?" tanong ng engkanto. "Oo, nais kong alamin ang tunay na lihim nito at harapin ang kasamaan na nagkukubli sa lugar na ito," sagot ni Kuloban. Ang engkanto ay tumingin sa kanya ng may pagsusuri. "Kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang daan.
Ngunit tandaan mo, ang lihim ng agimat ay maaaring magdala ng liwanag o dilim. Depende sa iyong puso. Pagdating ni Kuluban sa gitna ng gubat, nakita niyang isang sinaunang templo na natatakpan ng mga baging. Sa loob nito ay isang malaking altar na yari sa bato. At sa ibabaw nito ay may ukit na 2 anyo, ang liwanag at ang dilim. Sa altar, naroroon ang isang mas malaking bersyon ng kanyang agimat. Nagliliwanag sa bughaw at itim, subalit bago niya ito malapitan, isang matinding anino ang bumalot sa lugar. Mula sa anino, lumitaw ang isang nilalang na tila ginawa mula sa purong kadiliman. Ang kanyang katawan ay hugis tao, ngunit naglalagablab ang kanyang mga mata ng pulang liwanag. Sa sisalmuan, ang nilalang na minsang nagtatangka ng agawin ang balanse ng liwanag at dilim. Ikaw ang pumigil sa Supremo, ngunit hindi mo kayang talunin. Ako ang pinagmumulan ng dilim sa mundo, at ngayon kunin mo ang agimat ng dilim o maglaho ka na lamang. Uwi ka na salmuan. Nagsimula na ang laban, at sa salmuan ay ginamit ang kanyang mga anino upang balutan si Kuluban. Sa bawat galaw ni Kuluban tila nawawala ang liwanag mula sa kanyang agimat. Ang dilim ni salmuan ay unti-unting sinisipsip ang kanyang lakas. Ang agimat mo ay walang silbi sa akin, sigaw ni salmuan. Ngunit si Kuluban ay hindi sumuko. Sa kanyang isip naaalala niya ang mga boses ng mga taga-baryo, ang kanilang pananalig at pagtitiwala sa kanya. Ang agimat ay hindi lamang lakas. Ito ay liwanag na nagmumula sa pagkakaisa, sa pagmamahal at sa pananalig. Gamit ang kanyang bagong lakas, pinalabas ni Kuluban ang bugaw na liwanag mula sa kanyang agimat. Ang liwanag na iyon ay tumagos sa anino ni salmuan, nagpapakita ng tunay na anyo ng nilalang. Isang nilalang na nilamon ng sarili nitong kasakiman at takot. Sa pagkatalo ni salmuan, ang malaking agimat sa altar ay naging isang sa hawak ni Kuluban. Doon niya napagtanto ang huling lihim. Ang agimat ay hindi lamang proteksyon laban sa dilim, ito ay tagpagbantay ng balanse. Isang paalala na ang liwanag at dilim ay kailangang magkasundo upang mapanatili ang pagkakaisa ng mundo. Binalikan ni Kuluban ang baryo, dala ang mas matibay na pananampalataya sa kanyang sarili at sa kanyang misyon. Subalit alam niyang darating ang panahon na ang dilim ay muling magbabalik. Sa pagbabalik ni Kuluban sa kanilang baryo, sinalubong siya ng mga taga-baryo na puno ng tuwa at pag-asa. Ang balita tungkol sa pagkatalo ng Supremo ng mga aswang at ang pagsugpo kay salmuan ay mabilis na kumalat. Subalit naramdam ni Kuluban ang bagong bigat sa kanyang balikat, ang responsibilidad na iniwan sa kanya ng agimat. Sa kabila ng lahat, sinikap ni Kuluban na muling mamuhay ng tahimik. Sa bawat araw, tinutulungan niya ang mga taga-baryo sa kanilang mga gawain. Ginagamot ang may sakit gamit ang natutunan niyang kaalaman mula sa kanyang ama. At naglilingkod bilang isang albularyo. Ngunit alam niyang hindi na siya isang karaniwang tagapagtanggol. Minsan habang naglalakad sa kagubatan upang maghanap ng mga halamang gamot, naramdaman niyang kakaibang simoy ng hangin. Isang matandang babae ang lumitaw sa harap niya, nakasuot ng lumang saya at may dalang baston na yari sa kahoy. Kuluban. Ang mundo ay puno ng liwanag at dilim. Ang bawat panalo ay nagdadala ng bagong hamon. Huwag mong kalimutang ang agimat ay hindi lamang armas. Ito ay isang sumpa kung hindi mo gagamitin ng tama. Hindi sumagot si Kuluban, ngunit tumango siya. Alam niyang may mas malalim pang misyon ang naghihintay sa kanya. Kinagabihan, napanaginipan ni Kuluban ang isang nakakatakot na tanawin, isang malaking hukbo ng mga aswang na nagtipon sa ilalim ng itim na langit. Sa kanilang gitna ay isang mahiwagang nilalang na tila mas makapangyarihan kaysa kay salmuan at ang Supremo. Ang banal na dilim, bulong ng buses sa kanyang isipan.
Siya ang naglalalang sa lahat ng mga aswang at ang kanilang supremo. At ngayon, alam niya kung sino ka. Nagising si Kuluban sa pawisan. Alam niyang hindi siya pwedeng maghintay na lamang nasusunod na panganib. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ng matandang manghuhula na si Aling Sion. Apo, ang iyong panaginip ay isang babala. Ang banal na dilim ay ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan. Siya ang ina sa lahat ng aswang at balak niyang bawiin ang agimat mula sa iyo. Kung magtatagumpay siya, madidilim ang buong mundo. Paano ko siya harapin? Ang agimat mo ay nagtataglay ng liwanag na maaaring sumira sa kanya. Ngunit hindi ito sapat. Kailangan mo mahanap ang tatlong bantay ng balanse, mga nilalang na tagapangalaga ng liwanag at dilim. Sila lamang ang makakatulong sa iyo upang maitaboy ang banal ng dilim. Alam ni Kuluban na ang labanang ito ay hindi na lamang para sa kanyang baryo, kundi para sa buong mundo. Sa tulong ng mga taga-baryo, naganda siya para sa kanyang pinakamalaking misyon. Unang nilakbay ni Kuluban ang bundok ng guhit kung saan nananatili ang espiritu ni Amaro, ang unang bantay. Doon nakuha niya ang biyaya ng lakas at tibay. Sinundan niya ito na naglalakbay sa ilog ng liwanag kung saan ang ikalawang bantay, isang diwata, ay nagbigay sa kanya ng karunungan. Ang huling bantay ay natagpuan niya sa malalim na kuweba ng kadiliman. Ang nilalang na naroroon isang engkanto na nagtataglay ng kapangyarihan ng dilim ay nagbigay sa kanya ng balanse. Ang kakayahang harapin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakakilala sa sariling kahinaan. Nang makuha ni Kuluban ng biyaya ng tatlong bantay, bumalik siya sa baryo upang harapin ang banal na dilim. Tulad niyang kanyang nakita sa panaginip, dumating ang hukbo ng mga aswang kasama ang kanilang reyna, isang nilalang na nagtataglay ng kakilakilabot na anyo. Ikaw si Kuluban, ang tagapagdala ng liwanag. Ngunit sa gabing ito, ang dilim ay magmagahari. Uwi ka ng reyna, ang tinig niya'y umaalingaw-ngaw. Ang laban ay naganap sa gitna ng baryo kung saan nagtulong-tulong ang mga taga-baryo upang protektahan ang kanilang tahanan gamit ang lakas mula sa agimat. At ang biyaya ng tatlong bantay, nilabanan ni Kuluban ng reyna. Sa huli, ginamit ni Kuluban ang lahat ng natutunan mula sa kanyang mga kalaban. Ang pugaw na liwanag mula sa kanyang agimat ay tumagos sa puso ng reyna na naging sanhi ng pagbagsak sa buong hukbo ng mga aswang. Matapos ang laban, nagkaroon ng katahimikan sa baryo. Ang agimat ay muling bumalik sa liwanag nito, tanda na ang balanse ay naibalik. Ngunit alam ni Kuluban na ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Siya ay nananatiling tagapagtanggol ng baryo. Ngunit ngayon, siya rin ang naging bantay ng balanse sa buong mundo. Sa bawat hakbang, dala niya ang liwanag ng agimat at ang paniniwala sa kapangyarihan ng kabutihan. Wakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagtangkilik sa kwentong ito. Ang bawat kabanata, bawat takot at tagumpay ay naging posible dahil sa inyong pananabik at dedikasyon sa mga kwento ng kababalagan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pag-subscribe, pag-like at pag-share at pagbigay ng mga komento na nagbibigay ng inspirasyon upang patuloy na nagbibigay ng mas nakakakilabot at makulay na mga kwento. Ang kwentong ito ay hindi lamang para sa mga mahilig sa takot, kundi para sa bawat isa na naniniwala sa kabutihan, sa pakikipaglaban para sa tamang landas, at sa walang sawang pagtulong sa mga nangangailangan. Salamat din sa mga nagbigay sa kanilang mga saloobin at sana magsama-sama tayo sa higit pang mga kwento ng tapang, pagkakaisa at pag-asa. Hanggang sa muli,
Mga kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like, mag-share para sa mga susunod na kabanata ng ating mga kwento. Maraming salamat po.